So what's up mga dre? Mingson here. So as you can see, ibang motor na naman yung dala ko today. And then I'll be reviewing a Sniper 150 fuel injected. So yan, color blue siya. Iba na yung decals ito, hindi na siya stock. So first of all, sa modifications muna tayo. First of all, yung gamit niyang rear tire is a sports tire or a race tire. Corsa yung gamit niya sa likod. And then ano masukat ito? 150 by 60. So 150 by 60 yung rear tire niya. Tapos naka SSS siya na rear sprocket. And then yun, pinalitan niya yung kulay nung mudguard niya. Tapos iba na rin yung engine cover niya. Nagpalit lang siya ng Racing Boy na bracket sa front caliper. So yun. So yun yung mga modifications niya dito sa Yamaha Sniper 150 na motorcycle. Tapos meron pala siyang koso na voltmeter. So first, dahil hanggang 5th gear lang siya, so medyo nag-adjust ako dun sa shifting. Ay, naka-Racing Boy pala siya na 300mm disc sa harap. Kaya pala siya nagpalit ng bracket ng Racing Boy. So yan guys, first of all, this is my honest review for Sniper 150 MX. Siguro, don't quote me or don't take it against me. Ito lang yung na-experience ko since I just ride this bike for the first time and my one-time experience with Sniper 150. So, first experience ko or first napansin ko sa kanya is yung acceleration. So, nakukulangan ako dun sa acceleration niya. Parang medyo mabigat siya kapag dinadala mo siya. I'm not sure guys. Ang napansin ko lang din, yung play ng front shock niya is medyo matagtag. I'm not sure kung ganun talaga yung play ng front shock na Sniper 150, kung matagtag pa talaga o hindi. But with this one, it's matagtag siya. And then what I like about this bike is, syempre, yung speedometer niya, digital siya. Digital yung speedometer niya, meron siyang fuel gauge, yung speed, yung mileage, and then yung gear indicator. Yung RPM niya is analog. Meron ding neutral indicator, engine check, signal light, indicator, tapos high beam. Ay, yung ganda pala ng hand, ng ano niya, grip niya. Type ko tong ganito. But, well, anyways, yun, nagpalit na rin siya ng seat cover. Iba na yung seat cover niya, hindi na stock. In my experience, medyo may dumudulas pa rin naman kahit pa paano. Pero may grip naman siya compared dun sa stock. So, yun. Sa power naman, hindi ka rin naman ipapahiya ni Sniper 150 kahit all stock yung Sniper mo. Tapos, may power pa rin naman talaga kahit malaki yung body frame niya. Or yung body niya malaki. Or brusque yung body. Actually, yun ang gusto ko dito sa Sniper 150. Macho yung itsura niya. Tapos, macho rin yung gulong. Front and rear. Yung front ito, mukhang hindi na to stock kasi alam ko makitid yung stock na tire ng Sniper 150 eh. And then, yun. Isa pa sa pinaka gusto ko dito is yung handling niya. Sobrang dali niya i-banking or sobrang madali ka mag-lean kapag liliko ka left and right. So hindi siya mahirap i-balance kapag liliko ka ng medyo hihiga ka. So yun. Tapos isa pang gusto ko dito is yung body positioning niya kapag nagdo-drive ka. Pag nagdo-drive ka kasi hindi siya katulad ng ibang motorcycle na nakasubsob ka dun sa front part no motorcycle.
So ito, ang body positioning mo dito is upward. So ibig sabihin, hindi siya masakit sa balikat, tsaka sa braso or sa arms, sa wrist. Hindi siya masakit sa part ng katawan mong 'yon. So ibig sabihin, masarap siyang dalhin, especially kapag long drive. So hindi ka kagad makangawit dito kapag gamit mo yung Sniper 150. And then ayun, siguro ang unang sasakitan dito sa'yo, yung puwet mo. Siyempre, kapag more than mga 7 hours ka na nagdadrive, di ba? Ewan ko lang kung di pa sumakit yung puwet mo dyan. So, kahit sino naman siguro, sasakit yung puwet ng ganong katagal na biyahe. So, yung mags niya, naka 3 spokes siya na, na Racing Boy, na pang Sniper 150. Tapos, bigat ito is 7 kilos. Front and rear na yon, a combination of 2. And then, ano pa ba? Maganda yung paint niya kasi hindi na siya stock paint. Nakalimutan ko yung ginamit niyang pintura dito, pati dito sa mudguard, sa heat guard, sa tip ng canister at saka yung mudguard niya. So gusto ko yung pagkakakulay blue nito. Very unique siya, hindi siya yung typical na color blue or yung literal na color blue. Basta meron siyang uniqueness na makikita kapag tinignan mo siya. Hindi siya yung uy, pagka ganitong kulay blue, sniper na to. Hindi yung ganun. Yung first impression mo is pagka nakita ka ng ganitong kulay, sniper ka agad or ibang motorcycle. Hindi, iba siya. So kakaiba siya para sa akin. Tapos yun. Ano pa ba? Siguro itong Sniper 150 ginawa siya for stability and a bit of performance. Hindi, wag naman natin sabihin a bit. A balance of stability and performance. Yon. Siguro yun siya ginawa para mag-dominate sa, siguro safe to say, para mag-dominate siya sa racetrack. Yon. Kasi ang ganda nung pagkakahulma ng body niya, yo. So meron siyang aerodynamics na pwedeng nating sabihin. Tapos ayun, ang gwapo, di ba? So kung ikaw tatanungin, kung gusto mo na mga macho look na motor, okay itong Sniper 150. So guys, that's pretty much it for my Sniper 150 vlog. Ano kayo susunod na bike? We'll see. So mga dre, before anything else, shoutout na pala kay John Cedric Gutierrez, Fritzian De La Cruz, Gabriel Rosario, and kay Antonio Gonzalez. So thank you for supporting my vlog, mga Lodi. So this is it for me, for this vlog. Ciao!